Maayong gabi sa atong tanan. Nini nga kagabion magtuon kita sa mga pulong sa Ginoo nga mao na ang giingon sa Mateo 4:4. Ang tao dili lang mabuhi sa pagkaon sa tinapay kundi sa matag pulong na magagula sa baba sa Dios. So si Adan nabuhi to siya dili lang sa pagkaon sa prutas kundi sa pulong sa Ginoo. Mao gyud importante. So mao pod ang ato. So, ang atong swito na atong pagatun-an karon mahitungod sa the sealing and the slaughtering. Kung naay mensahe, naapoy judgment. Si Noe nagmensahe sulod sa 120 ka tuig. So nagpreach siya after sa iyang pagpreach na ay hingabot ang lunop. So ang Ginoo naa siya mensahe sa sulod sa iglesia. Nasa mensahe sa sulod sa iglesia nga ang panahon sa pagpanilyo o pagpanimre sa mga anak sa Ginoo diya sa sulod. O ang matimrihan na buhi okay na may matimrihan na patay pod, no? Ang matimrihan na buhi walay sagol patay sa sulod sa iglesia mao na siya ang 144,000. Pero tanang maluwas, mapatay, mabuhi, parehas na siya silyuhan. Tanang maluwas may silyo. Wala gyud maluwas na walay silyo. So silyuhan ang mga nangamatay, silyuhan gahapon ang mga buhi. So kini siya specific nga mga buhira. The sealing and the slaughtering. So mao na siya. So sa dili pa tamang luhod para sa atong pag-ampo, ako masahon ang gisulat sa Testimonies to Ministers, page 445, paragraph 2. This sealing of the servants of God is the same that was shown to Ezekiel in vision. John also had been a witness of this most startling revelation. So, ang pagpamatik sa mga kaanakan o sa mga ulipon sa atong Diyos ay sama sa panan-awon nga nakita ni Ezekiel og si John usab kakita. So si Ezekiel og si John Revelator nakakita sila sa sama ra gihapon na panan-awon. Nauna lang si Ezekiel, tapos sa Old Testament siya, pagkahuman, si John Revelator dito sa Patmos. So, mura og part 1, part 2. Sama ra gihapon nga sealing. Ang silyuhan, ang ulipon sa atong Diyos. So, pareha sila nga kakitaan ni nga pagpamatik. So, mao ni atong sentro sa atong pagtuon karong kagabion. O sa dili pa ta magpadayon, manluhod unay ta para sa pagampo. Ginoon, ini nga kagabion, kalipay kami sa higayon nga kami magtuon sa mga balaang pulong. Among ginahangyo kanunay ang paggiya sa bulang espiritu, ang kaalam langit nun, among madawat nini kagabion. Aron nga among pagabasahon gikan sa Biblia o Espiritu Stagna, among kining masabtan ang mga kamatuoran ug among kining maipahat sa among mga kaigsunan sulod sa iglesia. Salamat Ginoo sa pagnusong pag-ampo sa ngala ug gahom sa manluluwas mao si Jesucristo. Amen. So, the sealing and the slaughtering. Diri sa balaan nga kasulatan sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 2 o sa 3 nag-ingon, "And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea." Verse 3. "Saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads." So nakita sa panan-awon ni Propeta John o Revelator nga naay pagpamatik o naay gitawag nga sealing angel nga ang mga ulipon sa atong Dios silyuhan niya.
ug napoy mga anghel nga nagtindog sa upat ka kanto sa kalibutan nga iyang gisinggita na ayaw una ninyo pagdagmali ang dagat, ang yuta o ang dagat ug ang mga ang kahoy o hangtod sa among katimrihan ang ulipon sa atong Dios diha sa ilang agtang. So muna ang vision nga gipakita na naay pagpamatik. Sa Biblia naapoy pagpamatik nga gihisgutan sa Ezekiel kapitulo 9. Dili na nato basahon ang tibuok. Adiri lang ta sa punto una. Babasa kini sa Ezekiel kapitulo 9 bersikulo 3 ug 4. Ingon dire. And the glory of the God of Israel was gone up from cherub, whereupon he was to the threshold of the house, and he called to the man clothed with linen, which had the writer's inkhorn by his side. Verse 4. And the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry, for all the abominations that be done in the midst thereof. So nakakita gihapon si propeta Ezekiel og panan-awon. Nga nakita niya sa iyang panan-awon ang gitawag nga sealing angel na naa sa iyang tagkiliran ang tinta muna siyang pangsilyo niya. Pangsilyo. Ang silyuhan kadtong na naghupaw o na nagtiabaw sa Jerusalem. In the midst of Jerusalem. Kaning na naghupaw o na nagtiabaw sa tanang dulumtanan, abomination sa gibuhat diha sa taliwala sa Jerusalem, sa city. Jerusalem City. Ang silyuhan kadto lang na nagtiaba, na naghupaw o na nagtiabaw. Kung dili di ay managhupaw o magtiabaw, di silyuhan. Ito sa Isaiah 58:1, 56:1. 58:1. Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet. So, unsa man siya nga angels ba dyan? Kanang literal o kanang symbolikal? Literal. Literal. Okay? Sealing angel. Okay? So, si John Revelator sa chapter 7, si Ezekiel sa chapter 9. Okay? Same rasya nga sealing sa mga ulipon sa atong Diyos. Same ra ang ilang vision, no? So, muna ang nakita ni Juan Revelador na naay pagpanilyo. So, dire. So, sa uno, kay laktaw mo ta sa 3 o 4, magsugod na tas uno karon. Okay? Sa verse 1, ingon dire, He cried also in mine ears with a loud voice, saying, Cause them that have charge over the city to draw near, even every man with his destroying weapon in his hand. Verse 2, And beheld, 6 men came from the way of the higher gate which lieth toward the north, and every man a slaughter weapon in his hand. And one man among them was clothed with linen, with a writer's inkhorn by his side. And they went in and stood beside the brazen altar. So nakita niya nga naay unom ka mga lalaki, mga tao, nga ang usa sa ila naay gitawag nga naay pang inghorn, naay pang kwan. So ang lima ni ana naay slaughtering weapon sa ilang kamot. Ato nang balikan unya kay ang interpretation magud ana ang unom na ay mga naatanan, pero one man among them, usa sa unom na ay tintero. So 5 lang ang na ay pagpanigbas, na ay espada. Karon sa verse 3 at saka verse 4 ato na siyang gibasa. Okay, ngayon diha na ay sealing angel musilyo didto sa Jerusalem, silyuhan o markahan ang mga agtang niadtong mga tao nga nanaghupaw og nanagtiabaw sa tanan nga mga dulumtanan nga gibuhat didto sa taliwala.
So ang silyuhan ra di ay sa siling angel ang nanaghupaw o nagtihabaw. Hupaw, ibig sabihin, reform, mag-reform sa atong kaugalingon o mag-cry. Cry, meaning to share the message. Ang makadawat sa silyo sa agtang katulang na naghupaw, nagrepent, nagbag-o, nagreform, o nagtiyabaw. Meaning, nag-share sa tanan, nag-share sa mensahe tungod kay in her midst, na ay dulong tanan sa Jerusalem. Unsa na sa Bisayang dulong abomination, dulong tanan, di ba? Dulong tanan. 5. And to the others, he said in mine hearing, go ye after him through the city, and smite. Let not your eye spare, neither have ye pity. Verse 6. Slay utterly and young, utterly old and young, both men and little children and women, but come not near any man upon whom is the mark, and began at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house. So nakita niya sa vision, gisugo ang siling angel na magbutang sa marka sa naghupaw ug nagtiabaw, gisugo gihapon ang 5, sumunod kamo kaniya. Patiyan ninyo pagtibawas, dili maluoy ang inyong mga mata, no? Patiyap gyud ang mga tigulang, mga batanon, mga babae, mga lalaki, babae, mga bata, no? Pero ingon diri, ayaw mo og duol but come not near any man. Ayaw mo duol sa bisan kinsa nga tawo nga naay marka. Ang inyo lang patyon kadtong walay marka, og magsugod ka mo diha sa akong sanctuaryo. Sanctuary means against church. Church, ato nang pamatud-an niya. Okay? Verse 7. Okay. And he said unto them, defile the house, and fill the courts with slain. Go ye forth. And they went forth, and slew in the city. And it came to pass while they were slaying them, and I was left, that I fell upon my face, and cried, and said, Lord God, wilt thou destroy all the residue of Israel, in thine pouring out of thy fury upon Jerusalem? So samtang nakita ni Ezekiel, propeta Ezekiel, ang nahitabo sa Jerusalem o sa iglesia, nakuan siya, nasubasub siya, natumba siya. Grabe ang pagkakita niya. Sama kang Ellen G. White ba, pagkita niya sa mga hitabo sa last days, kasamok, di pud siya kayo. Mingon pa siya, Ginoo, mamatay na lang ko kaysa makita kong vision. Pagkakita niya sa vision, ingon siya, tumba siya. Siya, Ginoo, imo bang hutdon ang tanan nga nagpuyo sa Jerusalem sa imong paghukom? Ana siya, imo bang hutdon? So, mauna siya, 9 og 10. And then said, gipangutan naman ni Ezekiel, that I fell upon my face and cried. Singgit siya. And said, Lord God, wilt thou destroy all the residue of Israel? Hutdon ba niyo tungkol sa imong paghukom? Ang fury diha, judgment na siya. Judgment. Anger means judgment na sa translation. Judgment na. So, hintubag ang Ginoo. Ang tubag mo ni. Then said he unto me, the iniquity of the house of Israel and Judah is exceeding great. O sa giingon sa Ginoo, ang kasalanan sa balay sa Israel ug sa Juda grabe gyud kadako. And the land is full of blood. Ang yuta na puno sa dugo. And the city full of perverseness. For they say, unsay gingon nila? The Lord hath
forsaken the earth, and the Lord said not. And as for me also, ug sa ako, mine eyes shall not spare, neither will I have pity, but I will recompense their way upon their head. Grabe, no? Kay pag musulot na gani ang Ginoo sa robe of vengeance, wala na siya kaluoy. Kay vengeance man. Naagud siya kaluoy dito sa mga righteous. Pero, ingon siya, ang kasalanan sa Israel o sa Huda, hilabihan gayud. Ug ang yuta, sa Bisaya pa, ug ang yuta napuno sa pagbalitad. Kaya napuno ang yuta sa pagbalitad ba? Kay balo mo ano na pagbalitad? Ang tinuod bakak, ang bakak tinuod. Puno na. Unsa ingon? For they say, sa gingon nila, the Lord hath forsaken the earth, and the Lord saith not. Grabe ka na. Last verse. And behold, the man clothed with linen, which had the incorn in his side, reported the matter, saying, I have done as thou hast commanded me. Humana. Nag-report na siya dito na, humana. Ang imong gisugo na ako, humana. Karon, ang pangutana, nahitabo na ba ni dito sa una? Nahitabo na ni sa una, pero dili 5 angel. Dili 6 angel, kundi usara ka ang angel. Dito sa firstborn of Egypt, sa ikanapulo, no? Ingon diri, atong kuhaon ng punto. Ingon diri, the destroying angel is soon to go forth again. Ano na punto? Not to destroy the firstborn alone. Dili lang di dito. But to slay utterly old and young, both men, women, and little children who have not the mark. Unsay kalainan? Sa doorpost sa kaniadto. Pero karon sa head na, sa agtang na. Utro. Ulit. May tabo pa. Prophecy, ditawag na repeated, will be repeated. So, mo ni komentary dito sa Ezekiel 9. Mo ni siya. Review and Herald, 1854. Okay? Basa pa tag-usa. Isa pa, volume 5. When God was about to smite the firstborn of Egypt, He commanded the Israelites to gather their children from among the Egyptians into their own dwellings and strike their doorposts with blood. So, dili sa agtang ha, kay Ezekiel 9, agtang man. Doorpost lang siya, murag mas pabor to. Kay kung makasulod ka dito, kay daghan ng Egyptian na nakasulod, wala gyud appeal kay sa doorpost man. Pero karon sa Ginoo kay individual man. So doorpost, that the destroying angel might see it and pass over their homes. Medyo makapabor sila dito. Sa muto lang sila. Buta naman ang nagblad sa doorpost. Sa muto, Wag musulod gani ka dito, mituo ka. Padayon. It was the work of parents to gather in their children. This is your work. This is my work. And the work of every mother who believes the truth. The angel is to place a mark upon the forehead. Forehead na ha? Forehead na siya. Same lang po na siya. Forehead of all who are separated from sin and sinners, and the destroying angel will follow to slay utterly both old and young. So ang comparison diha kaniadto sa doorpost. Karon sa agtang na, sa tanang nagseparate sa sala o sa makasasala. Mao na siya. Tapos ingon diha nga naay siling angel. Dito wala kay lahi dito, ikaw mismo ang mupahid. Ikaw ang mupahid. Mo patay ka o kanang karnero na wala po'y kuan, tapos imo butang dito. Diri sa last days, angel na ang mo silyo.
Injil na. Muna'y kalainan. Sa 4, mauna siya. Ang mo sign cry ra ang silyuhan. Kung di gani maka-sign cry, di makakuan. Kini pagbag-o ni sa atong kagalingon, una kita mabag-o. Tapos mo cry ta pag nag-practice na tas kamatuoran. Okay? Gingon diha may sanctuary ug inyong sugdan sa akong puloy-anan. Sumala sa volume 5, 211 paragraph 2, ang may sanctuary diha ang but pasabot here we see that the church, the Lord's sanctuary. Lord's sanctuary mo ni siyang simbahan. So diha gyud magsugod ang paghukom sa Diha magsugod. Ang balay sa Dios. Mabasa sa Great Controversy, ang may sanctuary, Ezekiel 9, mabasa diha unsa man. Ang may Ezekiel 9, the work of destruction begins among those who have professed to be the spiritual guardians of the people, mga leader. Dili lang po leader. The false watchmen. Mga magbalantay ba? Are first to fall. Sila gyud ang unang move. There are none of to pity or to spare, men, women, maidens, and little children perish together. Sila ang mauna, began at the ancient men. Ang ancient men mo na siya sa Great Controversy na mga false watchmen. After 1,000 years, i-resurrect ko niya. Doble. Doble yun. Doble na siya. Kasi ba, muna siya ang, laterin na siya, ba? Ha? May tabo, kini siya. Ang laterin na siya, ang bubok, Dili. di ba? Wala pa laterin. Unless otherwise, kung dili ka musay and cry. Oo, dili pa. I-purify unay, tsaka pa tong dito naman bubuan sa kuana ato ra tong isunod. Dito na bubuan pag-abot na sa kingdom. Sa Matthew 24:14. Dito na usahon pagbubo. Kini pag-purify pa lang ni. Murag na ko isubuhan. Parehas nga dito na nagtigong sa apir. Oo. Di mo buwan, no? Doon na gilay pa nagtigong. Tigong mo yun. Kingdom, So, gisgutan diri sa 8, 9:8 na Jerusalem. So, ang Jerusalem ang diha nag-represent gihapon sa church. Ingon, Ginoo, imo bang hutdon pag bubo sa imong paghukom ang mga pumupuyo sa Jerusalem? Ang Jerusalem diha, Jerusalem is a representation of what the church will be if it refuses to walk in the light that God has given. Jerusalem was favored of God as depositary of sacred trust. So, ang Jerusalem nga gisgutan diri maorag gihapon ang iyang simbahan. So, giingon sa church. Ang nag-sign in cry sa church, muna dito gyud ta mo sign in cry kay una man tong hukman sa ulahi pa man ang kalibutan sa 7 last plagues. So, sa mga ito ikaw ba? Sa mga ito marka nga ibutang sa ang Dire ato na tong ikuan dire. di ba? Ato na. Ang marka gyud diha ang kinatibukan sa kamatuoran. Ang tibok kamatuoran mo na isilyo. Siyempre, ang tibok kamatuoran imong dawaton, imo pong ikinabuhi. Matong kuan gid lagi nga ingon dito, not all who profess To keep the Sabbath. Dili gyud masilyuhan. Not all who profess. Receive the Correct. same of the living God, but only those who are inactive to their faith. Those who receive the pure mark of truth. Pure gyud na siya, unadulterated truth. Walay fables or supposition. Wala. Ingon diri, those who receive the pure mark of truth wrought in them by the power of the Holy Ghost, kay ang Holy Ghost man mo guide into all truth, represented by a mark by the man in linen, are those that sigh and that cry for all the abominations that be done in the church. So kinahanglan mag-sigh and cry ta tungod kay naay mga abominasyon sa sulod sa simbahan. Dili ko ka makatry. Tanaw daw nasa ref.
dili po ka makatry unless otherwise Wa kay balo. nagsay ka kanang nag-reform ka. O nag-reform ka una, nag-practice ka una sa mensahe. Mo i-cry kung buwak kayo. Wa kay na. Ana, nasa rep dong tanawa daw kung naana diha. Na kuan. Ala, wala. Diha na lang gyud ka. Oh, didala siguro sa taas dara. Oh. So, no sigh, no cry, no seal. No sigh, no cry, no seal. Mga gina-order. Amo na order. Kung dili ka mag-sigh, kung di ka magbago, kung di ka mag-cry, no seal. O na. So, kita pod, ba Irving, ikaw, kamo, ako pod, labi na ako, amping yung ko mo cry. Kay, kang masayop ko pag-cry, tingalig ma-prejudice hinuon sila. Ako hinuon ang mahimong alaot. Kinahanglan ang atog yung approach ana, kinahanglan na mo ngayog yung tagkaalam sa Ginoo, na dili sila ma-prejudice ba. Kanang atog yung sila iampo. Dili po ta patakag dasmag ba. O kanang atog yung iampo sa Ginoo na kanang makakuanta. Labi na kung nakita nimo makita mo nimo ang tao kung nang happy na daan. Ayaw lang una siya kanang mang happy na gani. Kanang makita nimo na murag nagtaming na taming ba. Ayaw lang unay kay kuan magbangga gid mo ana. Duni ba? Kapilon ko sa istorya. Kay hilig man gud na sila og fables ba? O mga tinumo-tumo na mga kuan. So unsay giingon? Read the 9th chapter of Ezekiel. Ang pangutana, nabay mga pastor nagbasa ani? Naagod pero pipila lang. Unsay moingon ana? Ay, mana. Kuan mana. Wala na. Nahitabo na. Wala na, tabo na daw na. Karaan na. Tabo na. Panahon mo nga. So, ingon unsay giingon? Basaha. Kana daw. Yeah. Basaha. Read the 9th chapter of Ezekiel. Ipabasa gyud ang 9th chapter. So, napayusa sa TM pod ang sanctuary church gihapon na siya. Ang church mao na siya ang tagamtam una sa execute his judgment. The work of judgment begins at the sanctuary. Magsugod sanctuary. Giingon sa giingon sa TM na ha. Read the chapter 9 to 7. Okay? So mo ni siya nga giingon diha na who are standing in the council of God at this time? So question na siya. Is it those who virtually excuse wrongs among the professed people of God and who murmur in their hearts, if not openly, against those who would reprove sin? Is it those who take their stand against them and sympathize with those who commit wrong? No. Indeed, unless they repent and leave the work of Satan man diay. And leave the work of Satan and oppressing those who the burden of the work and in holding up the hands of sinners in Zion, they will never receive the mark of God's sealing approval. Kinahanglan ang tinuod yun na kinsa may makabarog sa council raman na. Council ang gibutang Council ang ginang giingon. Padayon. The class who do not feel grave over their own spiritual declension, nor mourn over the sins of others, will be left without the seal of God. So, kita na, nahibalo na ta, pero wala tay pag-mourn sa uban. Naluyag yung kayo mga tawhan na.
Oh, na sila ipag-mourn para ba kang Esteban gibato na mourn mo siya. Kasi Oh. Ang tao na nakasabot pod na dili siya makasulti pod, biyaan ra siya na Boysilyo. The Lord commissions his messengers, the men with the slaughtering weapon in their hands, go ye after him through the city and smite. Let not your eye spare, neither have ye pity. Slay utterly old and young, both men and little children and women, but come not near any man upon whom is the mark, and began at my sanctuary. Then they began at ancient men, which were before the house. Gisugdan gyud sa mga watchmen. So, padayon ni siya sa volume 5. The ancient men, whose tomb God had given great light, tagaan og mga great light, and who had stood as guardians of spiritual interest of the people. Ang sa gihimo, had betrayed their trust. They had taken the position that we need not look for miracles and the manifestation of God's power as in former days. Time has changed. Uy, wala na. Bag-o na ta karon, lahi na taron. High-tech na taron. Hindi na pareha sa una. Moingan na sila. Time has changed. Bag-o na taron. These words strengthen their unbelief. And they say, ilang isulti, the Lord will not do good, neither will do evil. He is too merciful. Maluluyo ang Ginoo. Luwason ta, kung maabot ganyang Ginoo, luwas gyud ta. He is too merciful to visit His people in judgment. Di gyud natulan sa Ginoo, di ta. Yeah. O sa isulti nila, thus peace and safety. Oh, grabe, no? Luwas gyud, anytime. Is the cry from men who will never again lift up their voice like a trumpet to show God's people their transgressions and the house of Jacob their sin. These dumb dogs that would not bark are the ones who feel the just vengeance of an offended God. Men, maidens, and little children all perish together. Klaro kayo na. So, kanang bisan product, kanang wisdom dogs that would bite. Ang iro, mo bark mo yun na. Kung paano, pero ang pag-usig nimo tinahaluna na imong pag-cry kay with your light so siya kung imong iluslit iwag naman niya sakit niya ng kamatuoran. Sakit yun ang kamatuoran mo na imog yun siyang wise as a serpent yun ka. Harmless as a dove. So, maugid ni ang ila makitaan yun nato na sa mga limbro, leaders, laymans, pastors, maugid ni siya nga mga pangatarungan. Pero unsa gisugo sa to, kay di man gud sila mukras mo unsa, dili sila is the cry. Ingon sila, their voice like a trumpet, dili sila kay unsa man, false watchmen man. Di gyud na sila mo bark, di gyud na sila mo usig. Sige ngon, they will fall in the general destruction of the wicked, represented by the work of the 5 men, bearing slaughter weapons. Mark this point with care. Those who receive the pure mark of truth, wrought in them by the power of the Holy Ghost, represented by the man in linen, are those that sigh and that cry for all the abominations that be done in the church. volume 3 na. Sa church. Mga abomination sa church. Kuyaw kayo. So sa church yun na siya, especially in the closing work for the church in the sealing time of the 144,000. So sama sa tuna na to, na tumiagi. Kung saan nila pagkasilyuhan,
Unsaon nila na masilyuhan, unsaon nila pagpaningkamot nga masilyuhan na maapil sa 144,000, wa man gani sila kay balo. Basta ang ilang sabtan, sige crusade, kumubalik ang Ginoo, luwas. Bisan magsupak sa misay tulok kamlon na, hala, luwas, gihapon ang sa unahon na. Bawra kaayo. Unsaon pagkahibalo na di magani maminaw kay kumupresent na kag 144,000 offshot na ka. Oh. Dapat masayra pa gyud ang basic na Daniel to. Daniel to. Wa gyud. Unsay giingon? Kining 144,000 masilyuhan na siya, mubarog na siya, stand without fault before the throne of God. This is forcibly set forth by the prophet's illustration of the last work under the figure of the man which having a slaughter weapon in his hand, one man among them was clothed with linen, with a writer's inkhorn by his side. Samo na siya. So, pagkahuman silyuhan, 144,000, unsay sunod? The last work under the figure of the man which having a slaughter weapon. After masilyuhan ang 144,000 sa sulod sa iglesia, musunod na ang 5 na naay ang 5 kay usaman sa ila naay inghorn, so 5 ang mo judge sa mga wala unom siya pero one man among them. Bali 5 lang ang may slaughter weapon, ang ikaunom na ay pang silyo. Literal gina siya ba? Literal gina siya. Literal gina siya na angel, literal siya nga weapon. Pwesto sa Egypt. Na anghel. So mo na siya. So 5 visible na ba? Visible na siya? dili makitaan gyud. Visible gyud, makitaan gyud. Visible gyud. Parihan ni siya sa dipatay na mga dito sa mga kuan ni King Sennacherib dito sa di ba ilang Juda. Ang 2 tribes ilang ikangker sa pangunguna ni King Sennacherib. Nagpadala ang Ginoo sa ka angel, literal man to na angel gipatay ang 185 soldier. So sa gabi sama na. So 5 ka angel ang mo slaughter dito sa sulod sa iglesia. Una gingon read the 9th chapter of Ezekiel. Unsay gingon dire? Our own course of action will determine whether we shall receive the seal of the living God or be cut down by the destroying angels. Dili 7 last plagues. Wala pa na, layo pa ng 7 last plagues. So, ang 7 last plague, ang mahiagom dito, dili na ang simbahan. Gawas. Babylon man to, Babylon. So, silyohan or kauban ka sa by the destroying weapon. Ingon dire, I saw that the Lord was waiting his sword in heaven to cut them down, that every lukewarm professor, apel ni mga professor na lukewarm, could realize the clean work that God is about to make among His professed people. Ang mga lukewarm professor diha nga munay nagkadala sa mga membro na mutuo bisag way mabasa sa panahon na lang na sa Ezekiel 9 mga unfaithful servant kini mga professor every lukewarm professor, mga leader na sila, mga scholar, mga theologians. Pero diri pod apil pod unfaithful servants. The angel is commissioned to spare not the unfaithful servants, but to cut them down at the time of slaughter. Sa mga kuha na siya. Kaya na ay angels keep a faithful record of every man's work, ano siya, and as judgment passes upon the house of God, 1 Peter 4:17, the sentence of each is recorded by his name,
And the angel is to commission to spare not the unfaithful servants, but to cut them down at the time of slaughter. So, diri magsugod gina siya sa house of God. Klaro gina siya. Di gina siya mabali. Ang pagpahayag sa kamaturan, plain na gyud na kayo. Hindi ni kahinahanglan og mga gitawag nga Greek in Hebrew. Ang sa gingon, literal ba? Literal na siya. Sumala sa manuscript release, volume 1, 260. Study the 9, ganina atong gibasa, read the 9th chapter of Ezekiel. Pero study the 9th chapter of Ezekiel, these words will be literally fulfilled. Yet the time is passing, and people are asleep. They refuse to humble their souls and to be converted. So dili di ay makadawat, di makonverter ang dili mahambol. Sa gingon, not a great while longer will the Lord bear with the people who have such great and important truths revealed to them, but who refuse to bring this truth into their individual experience. The time is short. God is calling. Will you hear? Will you receive His message? Will you be converted before it is too late? Soon, very soon, every case will be decided for eternity. In the 9th chapter of Ezekiel is portrayed the faith of men, of the men of responsibility who have not glorified God by faithfulness and integrity. Read this chapter. O sige, pabasa ang 9 chapter. At the appointed time, the Lord of Israel will do His work most thoroughly. Grabe oh. At the appointed time, the Lord God of Israel do His work. Do His work. Moingon sila, wala naman na kay kanang human naman na, wala na. Wala din na mahitabo. Natong basahon. We are amid the perils of the last days. The time will soon come when the prophecy of Ezekiel 9 will be fulfilled. That prophecy should be carefully studied, for it will be fulfilled to the very letter. Kano sa may tabo? Last days. Moisgot ganing prophecy, wa pa na mahitabo. Prophecy. Buti kong history. Prophecy man. So, ang silyo nga gisgutan din to, mao na siya ang settling into truth. Seal is a settling into truth. Buong pasabot na kuan ka na ba, na firm ka na o na settled na kas kamaturan. Klaro na, clear conception of truth. Na kay clear conception of truth. Tinaw na gyud ang kamaturan, kasabot na gyud ka. Just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, it is not any seal or mark that can be seen, but a settling into truth both intellectually and spiritually. So di nagkabasa kay balo na ka. So, ang silyo mao na siya ang present truth, sealing truth meet in due season. Kay mao na ang kinahanglan, but it is present truth that the flock needs now. Unsa nga present truth? Atong mabasa na diri sa sealing of the 144,000. Mabasa na siya. So, moingon sila, kanang symbolical man na. Symbolical man na nga na judgment. Wala may symbolical na judgment. Wala symbolical na judgment. Kini nga judgment din symbolical diri na ta. Spiritual or literal? Basta judgment, literal gyud na siya. Kang Noah sa flood, literal na baha.
Sa Sodom and Gomorrah, literal siya nga kalayo. Sa slaying of the firstborn, literal siya patay. Sa rebellion ni Korah, Datam, Abiram, literal buka ang yuta. Kang Akan, sa pamilya ni Akan, literal nga gibato antod sa mamatay. Ang destruction sa Jerusalem dito sa 70 AD, literal gihapon to. Sa 7 last plague, syempre literal. Ang slain sa second coming, pag abot sa Ginoo, literal to. Ang destruction sa wicked sa 1,000 sa after 1,000 years, literal to. Tanan na siya nga destruction, literal na siya tanan nga judgment. Kay judgment na siya sa husgahan. So, kini siya nga pagtuon nakakuan gihapon nara gihapon sa atong motuo ta or dili. Ato pagsulti raman, pagsulti ra gyud ana sa ila. So tanang maluwas silyuhan. Mapatay, mabuhi. Pero kining 104,000 silyuhan ni dire buhi ni siya. Way masagol niya. Posibleng di ta kaabot ana. Ayaw ana isulti nimo na posible gyud makaabot ana. Ana ra na. Kay apostolis bitaw mo ilang kon po. Kay Kaabot sila. kung gusto ka makaabot, mawid man ka. Alam ka na makauban nimo ang 104,000 special company. Among bisan og dili ka with lang. Basta ang imo among with. Basta ang gikuan sa Ginoo strive gyud ka. Mag-strive ka. Wait. So ang motora gyud ani Brad, luoy gyud kaayo ang simbahan. Wa sila kay balo na naay slaughter bisikil 9. Wala man itulos pastor. Wala may nagtudlo. Ingon mo na siya. Magsingin na maingon. Wa na. Gusto gani ko ma-monitor na sa buong mga sakop sa panimalay kay kumpiyansa ra kayo sige panguan sa simbahan sig kawat-kawat niya. Ako mga sakop dili kay mga tatong panahon. Okay, wala man nila makita ang kaimportante. Kay kining butang tanan kakawangan ra ni. Mas napay panahon drive sige po. Kini akong praktisan mayo brother. Kini. Sa katuig na mo usa. Sa. Pahalag mingon sila nga pagawason ko importante kay ba sila. Importante, imo silang nakay pleading ba sa ila. Mag-plead ka sila makaigsunan. Kamatuoran gyud ni siya. Bahala mo kung dawat mo dili. Basta ako muni akong pagkuan sa inyo. Kadtong mga nabuhi dito sa kuan, sa una pang mga panahon, na luwason gyapon sila sa Ginoo sa lahi pod siya na pamaagi. They are just according sa ilang nadawat na kahayag. Kung sang kahayag nga dawat nila, luwason sila sa Ginoo. Sila apigin sa ipa sa ato. Pero unahon itong 144,000. Di ba? Kay ang katong upan dito nga gigathered, kuha naman to, silbi, gi-preach naman to sa 144,000. So gigathered, dito na usahon pero ang katong 144,000, special force mo to. Sa kingdom balik. Ang pangutana din mo nga katong sa unang panahon ka, the times of Adam. Ito, Apel ko sa gather dito sa kingdom. Maapil dito sila. Second coming na, o di pa. Before. Di ba kaya banahon man sa Wow, kono, no. katong 3 years misis ba, di po di po. Bubukas Ano, ha? dito 1,000 years. ano ha? Ito They were chosen and holy ones every age from creation down even to the days of Jesus. So gikan sa creation ngadto kang sa days of Jesus. So ang mga naigidala dito sa langit na naigipambanhaw sila mga rising saints came to glorified. So wala siya naapoy banhawon siya sa panahon sa general. Diba? So basta tanang maluwas silyado gyud ka. Tanang maluwas mapatay man ka or magwan. Ana siguro ba din? Kanang di ba si Jesus nagdagdihan pag ato ng langit pagkabanhon niya. Ang sa makaupan. But tayo sabot nga tanan nga mga nagkinabuhi nga matarong. Tanan ba dito na dala niya nga bihag or Dili chosen lang ato kung ipakita. Pili lang sila. Pinili. Pili lang. so doon na pa ma-appear sila sa second coming nga i-resurrect.
Katong mga nangamatay una, maapil dito. So 1844 gisugdan ang pag-utingkay sa mga pangalan. Beginning with those who first live upon the earth, our advocate present the cases of each successive generation and closes with the living. So, ang katong imong giingon na gikan pa dito sa panahon ni Abraham, nila Adan, mga una pang nangabuhi, 1844 gisugdan na to sila og pang imbestiga. Investigative judgment ang tawag. Imbestigahan as the books of record open in the judgment, the lives of all who have believed on Jesus. So tanan nga mga mituo sa Ginoo come and review before God, beginning with those who first lived upon the earth. Gikan pag dito. So gisugdan atong 1844. Sugdan to pag tingkay tanan. Every name is mentioned, every case closely investigated, names are accepted, names rejected. So naay mga gisalikway ng mga pangalan. Sa kuan ay sa investigative judgment unang buhaton ang paghukom sa Kadto pa, katong una pa. nangaunang 1844 isugdan to. Ang paghukom sa ulahi Sa living, closest, wala na siya ang 144,000 in great multitudes living. So, muna siya makaigsunan. Wala ang atong pagtuon karon gabion may tungod sa Ezekiel 9. So, muna siya ang 100 ang 70 Adventist dili na masangit sa sandilo, Ezekiel 9 ra. Pagka sandilo kini manggod kini 144,000 triumphant church na ni dili na ni siya maunsa. Gamhanan naman na. Di na mapiktuhan. Ang mapiktuhan sa sandilo kadtong mga sa gawas na minsahian. Itong minsahian sa 144,000. separation naman din. Oo. Diri unahon man ni pagsilyo bago pa ang sandilo kay pangsilyo man to sa kaaway pod. So unahon ni siya sa simbahan. Ang great multitudes to kay mosangyaw man ang 144,000. So makatilaw sa sandilo, mo na to dili na sila ang great multitudes na nga makakon. Ang pagsita sa kingdom, right? Pagsita, Ang una ni siya. Una ni. silyuhan, O silyuhan. uman Aw. sa pag, Ang namang good na kuan sa kuan ana. Pagkahuman ani, purification ba lagi? o dadon na dito sa kingdom, so i-set up ang kingdom. Pag-purify na, O dadon na ni. Dadon na ni. Tanan. Ang first special resurrection dadon na. Dadon na ang special resurrection 144,000. Dadon po ang great multitudes. Ana. Tapos tigumon sila sa God tigumon sila sa usa ka lugar tsaka pa mag 7 last plagues. Antas gawa. I-gather sa kingdom tanan kay protected man to ang kingdom. Tanawa ang 5 groups ha. Okay, 5 groups in the kingdom. These groups are one. Una, 144,000 Israelites, first fruit of the living. Una siya, 144,000 ha. Muna siya. Number 2, ikaduha nga grupo sa kingdom. Those whom John saw after the sealing of the 144,000. Unsa man? Gathered from all nation, kindreds, and people in tongues. So, sama na? Great multitudes, kaduha. Great multitudes, ang kaduha. During great tribulation, the time of trouble, such as never was since there was a nation. Daniel chapter 12, verse 1. Ay katulo, great multitude who go through Jerusalem before the resurrection. Ang katulo, those who arise to everlasting life in the resurrection of Daniel 12:2, special resurrection. So ikatulo, special resurrection. 144,000 great multitudes. Ang ikatulo, special resurrection. Ang tanang nangamatay under sa misay tulok kumlunda. Mura na siya from 1844. So ang ikaupat, those Israelites by blood, dugo gud sila ba? Pure.
those Israelites who shall come forth in the resurrection of Ezekiel 37. Kini pure blood of Israel ni siya. Wa na mix ni. Pure ra gyud siya na Israelites. Mga pure sa panahon ni Jesus Christ ni. Ikalima, all who come in the resurrection of general resurrection. Oh, kay ulahi sila. Oh. So, appeal di ay bro. Nadeo, Appeal. kingdom. Mga-gather sila sa kingdom. Ito ano? Mm. Appeal sila. Kaya ko kay 2,000. Kasya day. Kaya, dugay naman gud nakuha no, 5 groups in the kingdom. Isulod gihapon sila sa kingdom. Ang ikalima sila Ang general resurrection. kay dili mang muna siya dadon dito. Collectively. These are all the Israelites and Gentiles who shall return to Jerusalem, possess the promised land. Ipatagamtam gihapon sa ila, and then the whole earth. Dahil kita rin sila. Appeal nila, appeal. So, dili kay sa third millennium na sila. Appeal. Apil din siya. Kay diya sa kingdom, napamanggod sila ikuan diha. Kaya Napa sila yung mga- 2,000 ka kilometro doon. Ang gitas unog ang gilap doon. Dadon day bro, pag resurrect. Kay sa resurrection, patay naman tanan. Tapos ang kinsa may nabilin dito, ang mga balaan man to si resurrect. So isuroy una dito kay dili unay sila dito muna i-gather unay dito. Magkinumustahay ito. Uy, damo day si William Miller. Uy, namo day si Ellen G. White. Sa auto pagsiling ato pagtatak sa silyo, sa auto pag-gather, di ba? Patay agad itong unang panahon. So, tanan. Kay, Tanan yun, dadon dito sa kingdom. Before day ang 1 Thessalonians chapter 4, mahitabo ang pagbalik ni Jesus. Pagbalik sa Ginoo, patay na, mamatay na ang kuan, wicked, patay na lahat. Ang mabili na dito, tanan maluwas. Gathered Nindot ka ito? Nanas las kingdom. Ano na sila sa kingdom? Gather man, gather man. Ikalima man na siya. Ikalima. Sa track 9 na siya. 65. Kaya napapuntoy little season. Bakasyon. 100 After na. 100 years. After. Di ba? Tama. So, muna siya makaigsunan. Sa na orasa. So, niato ikuan si Ginoo na makashare tana. Sa kay ang atong pag-share sa ila, dili ingon na hukman sila, kundi para makamao sila, para ma-appeal sila, makibalo sila. Brother, kaya itong pagkuhan karoon nga lima, i-divide sa lima. So, apil na dito kung unang panahon. Appeal. So, naikuhan kami nga, mabitin, magudda, mahangin ta ba? Oo. Sa mo to, ang sunod na po to, lahit to nga kuhan, nga part. Dadon tanan, dadon isulod gyud dito. Kay all tanan man na subject sa iyang kingdom God, maka-witness dito, perting lingawa na kay kitaan gud nimo dito ang mga tao. Dili dahil sa langit ang pagmamatay dahil sa mga balaan. Diri pa lang sa Diri na yuta sa kingdom. Dari pa lang Gather pa man. i-gather gyud niya. Ako pag-gathered, yato sa langit, 1,000 years, di ba? Pagbalik, na ito little season. Little season 100 years. So mo na siya. Gaya, gini brother. Kaya na pa may 1,000 years. Di ba? Atong mga wicked na pa sila 1,000 years o 100 days. Ang lisod gyud ana diha bro, ang dili maluwas. Kay kung di ka maluwas, may Ezekiel 9 ka. Pagkatas Ezekiel 9, banhawon pag yun. Pagka banhaw, dito pag-abot dito 100 years pa. Ang 100 years realization magunang 100 years. Wala kamatayon. Diha gyud ka magbasol-basol gyud ka na. Mao gani na sa iyang realization mingon sila, the harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Bago sila masunugon. Kato na sila mga Adventist nga nakadungog sa mensahe. Tanan. Tanan. I-memorize nila tanan. The harvest is past, the summer's ended, and we are not saved. Na. Loy kayo. Ha? Unsa?
Little season. Mga yung unang uban. Na may mga bisan dili ta magkuan, dili ta magwali sa gawas, na manggay tawgon sa Ginoo. Para na nagwali na si Pedro, wala man. Pedro, adto ka kay Cornelio. Filipe, nadtua ang eunuko dito sa may Jerusalem. Naa didto. Mutudlo man na ang Ginoo mangitag pamaagi. Pero na may ang si Kristo na si method ba si Kristo Na siya method. na dapat mo ito sundon Mm. para matay dito true success ba True success. sa Good. reach out sa mga tao mga kang Kristo. Pero mo gyud ang priority nato sa ato gyud mga kaigsunan. Pero nga ba, mo yun na sa applicable gyapon na sa mga Panginoon, applicable gyapon. Kaya na natong method ni Kristo na mingle with mingle people na minister their needs. Dili, ang ato gyud, ang ato sa atong pagkuan, dili man ta mamili. Dili sa tanan, si Christ sa tanan man. Oh. Pero nagyud siya ay priority para ba ingon siya wa ko gisugo kay dito ra ko sa House of Israel, di ba? Pero bisan kinsa ang mo kuan sa iya, Gentiles, bisan kinsa dawat siya tanan. Pero nga ba, sa karong nga panahon sa mga sa pioneers ba, di ba? Na kamuto ko mga publications ba? Kaya sa akin na ang publications ko parang should be scattered. Kuan na. Like Lips about oh. throughout the world. Mm. So, sa akong Panginoon ba, mo na siya dapat yun punta. Mm. Yung mga aton. O kanang duha ka, there's method o kanang sa publication. Oh. Hindi lang mo sa na mga crusade, cash kayo. panahon. Kasi kung Sige, punta. Ikaw, Brad. Lindot kayo. Yan po ta. Amahan, nagan salamat sa among nadungog karon nga 144,000 nga mahimo kini nga usab-sab mga makadugang pa sa amo ang kahibalo nga naa kami mapahat usab sa mga kaubanan namo, makaigsunan namo naa sa church ug sa uban pa gyud nga wala pa nakahibalo niini. Dasiga kami kanunay niini labi na gyud sa pagbasa sa imong balang pulong ug sa espiritu sa tagna ugad. Nga tagaan mo kami og langit no nakaalam kaisog sa pagsira sa uban. Ako sang giampo God sa kini nga panimalay ni Balajuri, ikaw usab maghatag kaniya ga may palawaso ka namong tanan o siyang pamilya. Ug sa among mauli o God, ako sang giampo ang imong mga anghel may magauban, magagayad o putar ka namo. Ipalayo kami sa mga disease kadaw. Kanang tanan akong giampo, gipasalamatan sa ngalan lamang ni Kristo Jesus. Amen.